Mga igala, kumusta og mayong hapon kaninyong tanan? Welcome sa RN Balita. Kami inyong mga tigbalita sa kangina na Jimnel Pude ug Mariz Posadas. Matod sa mga nagunang balita karong adlawng Lunes, Mayo 26 sa tuig 2025. Mayong hapon kanimo dia partner Mariz. Yes, partner Jimnil, maayong hapon ug maayong hapon usab sa atong mga pinalanggang tigpaminaw ingon man mga Facebook Live viewers. Nano kada mo pagsibya dinhi sa Davao City ug madungog usab mi sa among nagkalain-laing radio partners dinha sa Surigao, Agusan, Cotabato, Davao Region ingon man dinha sa Siargao ug sa Bukidnon. Nang hinaot mi sa kanunay nga naamo sa luwas ug maayong kahimtang samtang nagtanaw nagpaminaw ni ining atong programa. Dili nami maglangan sa paghatod sa mga balita ug impormasyon karong adlaw Lunes. At oras alas 5:11 na sa hapon, aniyan ang mga uluhan sa atong balitang lokal. Baha sa duha ka barangay sa Ampatuan, Maguindanao del Sur, 8 kahigayunang naitabo karong simanaha. Usa pa tayo og duha ang samaran sa stabbing incident sa Hagunoy, Davao del Sur. Duha ka lalaki sikop sa Philippine Marines human nagdala og dili lisensyadong armas sa Cotabato City. Babaeng negosyante gipusil patay og usa ka pulis sa Davao City. Mga armas ug landmine sa NPA na-recover sa kasundaluhan sa San Fernando, Bukidnon, samtang 4 ka sundalo samdan sa encounter sa Impasugong, Bukidnon. Usa ka vendor gipusil patay sa wa mailing mamumuno sa Mati City, Davao Oriental. Alas 5:12 sa hapon, alang sa tuang national headlines. Pagtaas o pag-ubos sa presyo sa petrolyo, lauman nga mapatuman karong simanaha. 285 ka magbabalaod suportado ang pagpadayod sa katungdanan ni Martin Romualdez isip House Speaker. Og LTFRB nagpasidaan batok driver o operator nga naningil og sobrang plitihan sa mga pasahero o nga nanubra ang timbang sa lawas. 2.1 million pesos nga katidad sa relief goods gidunol sa DSWD adto sa mga apektado sa sagunsong pag-ulan sa Mindanao. Samtang alang sa tuang international headlines, dili moubos sa 12 ka tawo patay human nagpalupad og 367 ka drones ug missiles ang Russian forces sa nagkadaiyang lugar sa Ukraine. Samtang kapin 15 ka tawo injured human gipangdunggab sa usa ka babaeng suspect sa train station sa Germany. Og sa tong sports sa headlines, palarong pambansa 2025, formal nang gisugdan sa Ilocos Norte. Ug sa atong entertainment news, mga Salvador, aminadong gibalibaran ang mga offers nga himuong endorser ang anak nga si Baby Maria. Ug atang ininyo unya taw-taw ang pangutana alang sa atong RN pakulong ahatod kanato sa kanunay sa EXL Makabuhay Plus Capsule. At oras alas 5:14 sa hapon, aniyan ang mga detalye sa atong balitang lokal. Wala paghapon natapos ang kalbaryo sa mga residente sa mga barangay sa Kapinpilan ug Malatimon sa Ampatuan, Maguindanao del Sur, human nga 8 kahigayon na kining gibaha karong simanaha. Ang kalit nga pagtaas sa tubig hatod sa way puas nga pagbunok sa ulan o kakulang sa drainage mao'y hinungdan sa taas sa ug halapad nga pagbaha.
Pipila ka mga residente ang napugos na sa pagbakwit samtang ang ubang residente ang gipang rescue na sa mga otoridad. Lakip na ang ilang mga gamit o kahayupan. Bisan pa man sa balik-balik na kalamidad, padayon ng pagbangon o pagtinabangan sa mga nahisgutang barangay ug pasalamat silang walay naangin ng mga kinabuhi sa tao. Samtang nanawagan na ang mga residente og tabang gikan sa gobyerno, labi na hinlo nga tubig ug makaon, ingon man mga tambal, trapal ug uban pang importanteng butang. Patay ang 27 anyos nga lalaking vulcanizer nga giilang si alias John atol sa stabbing incident kagahapon sa Purok 21, Barangay Gihing, Hagunoy, Davao del Sur. Samaran usab ang lain pang duha ka residente sa lugar nga nailang sila alias Chelton, 25 anyos, ug alias Ivan, 22 anyos. Base sa pagsusi sa kapulisan sa panghitabo, kaubang nag-inom ni atong taknaa ang tulo ka biktima ug wa na hingaling suspect apan dihang nagkalalis na. Kalit lang matud pa ni kuha og kutsilyo ang suspect ug gipangdunggab ang iyang mga kainom. Human sa insidente, abtik nga nisibat ang suspitsado nga kasamtangang ginapangita paghihapon sa kapulisan. Kung masikop na, laumang atubang kini og kaso murder, ingon man frustrated murder. Alas 5:17 na sa hapon. Lain pang balitang lokal. Arestado ang duha ka suspek kinsa gituuhang naghupot og dili lisensyadong armas atol sa pagsubay sa Philippine Marines sa Cotabato City. Sa report, nakadawat ang otoridad og report alabot sa maong armadong tao nga nagsakay sa motor kinsa naglibot-libot sa may Rosary Heights 3, Cotabato City. Hangtod nga nakit-an kini sa Marines o gisulayan nila sa pagpara ang motor, apan inay muhunong may pabulhot og dagan ang mga sospek. Gigukod kini sa otoridad og malampusong nadakpan na diin nakuhaan og armas nga langkuban sa caliber .45 nga pistol, kauban ang magazine ug bala. Ubos sab sa kustodiya karon sa PNP ang mga sospek alang sa posibleng kasong atubangon. Alas 5:17 sa pagpadayon sa atong balitang lokal. Ni surrender ngadto sa kapulisan sa Digos City kaganihang buntag ang pulis nga gitudlong responsable sa pagpusil patay sa usa ka babae kagabi sa Palma Hill Street, Barangay 13, Dasbinig, Syudad sa Davao. Ang biktima giilang si alias Diana, 39 anyos, usa ka negosyante ug aligasyong karelasyon sa suspect nga giilang si Police Corporal Marvin Perez nga nadistino sa Police Station 15 sa Ecolan ning syudad ug Minyo. Base sa giluwat nga impormasyon sa kapulisan, dunay duha ka saksi nga ni-report sa ilang buhatan human makadungog og duha ka buto sa pusil gikan sa usa ka nakapark nga pick-up gawa sa establishmento sa nasampit nga lugar. Dayon nakita matud pa nila ang usa ka lalaki nga yano ra ni gawa sa sakyanan ug nilakaw sa wa matinong direksyon. Nakurat usab ang mga nakasaksi dihang kalit nga nigawa sa sakyanan ang babaeng biktima ug nagpakitabang. Nadala pa kini sa ospital apan wa magdugay. Nabugtuan kini sa iyang kinabuhi tungod sa grabing nahiagumang igo pinusilan. Na-recover sa otoridad sa crime scene ang duha ka batyo sa bala sa 9mm caliber pistol. Nakadetain na sa Santa Ana Police Station ang maong pulis nga pasakaan og kasong murder. Alas 5:19 sa hapon. Dugang po sa itong balitang lokal. Na-recover sa kasundaluhan nga sakop sa 89th Infantry Battalion o sa 10th Infantry Division ng mga armas o landmine sa sitio Sopon, Barangay Nakabuklad, San Fernando, Bukidnon na di palang dugay. Matod pa, posibleng gipanglubong sa mga komunistang teroristang grupong NPA sa dugayng panahon ang mga gamit panggubat.
Samtang upat ka sundalo sa 4th Infantry Division sa Philippine Army ang nasamdan human sa nitabong engkwentro kontra New People's Army sa barangay Hagua, Impasugong, Bukidnon ni adtong Biyernes. Matod pa ning responde ang mga sundalo sa report sa mga sibilyan, labot ng ngilkil ng mga rebelde diin miresulta sa engkwentro sa maong grupo. Sa karon, luwas nang gitambalan ang mga samdang sundalo. Sa ulahing detalye sa atong balitang lokal, dali na bugtuan sa iyang gininhawa usa ka vendor man kini gipusil kagabi sa crossing Lemente, Barangay Central, Mati City, Davao Oriental. Ang biktima giilang si alias Mark nga usa sa mga vendor sa manukan sa palengke sa lugar. Base sa inisyal nga investigasyon sa otoridad, igo ra nagbagtas ang biktima ni adtong higayuna. Bihang kalit na lamang kini gibaril sa wa pa matinong gunman dayon sibat. Kasamtangang nagpadayon ang pagpanubay sa kapulisan sa insidente dungan sa panawagan sa mga nakasaksi o dunay kasayuran sa identity sa suspect na gilayo makigalayon sa ilang buhatan aron matagan o hinanaling kasulbaran ang kaso. Ingon man, hustisya ang nabiya ang pamilya sa biktima. Mao ka na naglangkob sa among mga balitang lokal, mubalik mi dayon na sa paghatod sa atong balitang nasyonal ug uban pa. Ato oras alas 5:29 na sa hapon. Parayon ta din sa atong mga balita. Alang sa atong balitang nasyonal, adunay mahitabo nga pagtaas o usbaw sa presyo sa mga produktong petrolyo karong simanaha. Subay sa report, nauman nga 20 sentimos ang itaas sa presyo sa kada litro sa gasolina. Samtang mukabat sa 10 sentimos hangtod 30 sentimos sab ang lauman nga rollback sa kada litro sa diesel. Sa kerosene adunay rollback nga 30 sentimos hangtod 50 sentimos kada litro. Lauman nga mapatuman ang price adjustment ugmang adlaw Martes. Maabot sa 285 ka incoming representatives, lakip ang upat sa unom ka Liberal Party members sa 20th Congress ang suportado ang pagpadayon sa liderato ni Leyte 1st District Representative Martin Romualdez, isip Speaker sa House of Representatives. Sumala ni re-elected Quezon 2nd District Representative ug House Deputy Speaker David Suarez nga ang massive support alang kang Romualdez. Nagpamatuod lang matod pa nga most unifying, competent ug effective choice sa iyang mga kaubanan sa Kongreso si Romualdez aron subling pangunahan ang nahibiling termino sa Marcos administration. Sa nahisgutang ihap, 278 niini ang nilagda na sa ilang formal declarations. Kahibaluan nga ginaaghat ni Vice President Sara Duterte ang igsuon niining si Paulo Opolong Duterte sa maong posisyon nga re-elected isip representante sa unang distrito sa Davao City. At oras alas 5:31 sa hapon, dugang pa sa atong balitang nasyonal. Nagpasidaan karon ang LTFRB ngadto sa mga driver ug operator sa PUV nga dili overcharge og sobra maningil og plitihan sa mga pasahero nga bugat ang timbang. Mao ni ang pasidaan sa ahensya human nga nakadawat sila daghang reklamo gikan sa mga commuter kinsa gipaninglan og plating nga doble tungod sa ilang kabugat sa timbang. Matod sa ahensya nga patas ang tanang pasahero sa regular nga plitihan og angay dili mag-overcharge. Mahimong masilutan ang bisan kinsa nga musupak o giawag ang publiko nga mo-report batok mga driver o operator nga musupak sa maong patakaran. Time check, alas 5:31 na sa kahaponon. Padayon ta sa atong balitang nasyonal. Mukabat na sa 2.1 million pesos nga kantidad sa relief items ang nahatag sa Department of Social Welfare and Development o DSWD
Ato sa mga pamilya nga naapektuhan sa sagunsong pag-ulan sa nagkadaiyang lugar sa Mindanao tungod sa Intertropical Convergence Zone. Sa datos sa ahensya, gikan May 15 hangtod May 18, ubay-ubay na kapamilya ang nakasinati og pagbaha sa Region 9, partikular na sa Zamboanga Peninsula, ingon man sa Northern Mindanao, Soc-Sargen o sa Bangsamoro Autonomous Region in Mostly Mindanao o BARM. Gani ni atong Sabado, 376 ka nabahaang pamilya sa barangay poblasyon sa munisipalidad sa Carmen, Cotabato ang nakadawat og family food packs. 1,315 boxes usab ka family food packs ang nadunol sa mga residente sa Kumarang sa Zamboanga del Sur ug sa Bakungan nga usa sa labing naapektuhan sa pagbaha sa Zamboanga del Norte. Sigon ni DSWD spokesperson ang Assistant Secretary Irene Dumlao, nagpabiling naka-high alert ang ilang field offices sa mga apektadong mga lugar sa nagpadayong pagdaot sa panahon. Samtang gipasalig sa buhatan nga dunay 12 million pesos standby fund ug kapin sa 419 family food packs ang nakaandam alang sa disaster response operation sa Mindanao. At oras sa 5:33 na sa hapon na, mao kana ato ang mga balitang nasyonal. Samtang alang sa itong mga balita sa langyong kabaybayunan, nagpalupad ang puwersa sa Russia og 367 ka mga drones, ingon man mga missiles sa nagkalain-laing lugar sa Ukraine, lakip na sa Kyiv atol sa ulahing aerial attack kasukad nga magsugod ang giyera. Dili mobo sa 12 ka tawo ang namatay ug kapin 12 ang nasamdan sa maong panghitabo. Lakip sa mga namatay ang 3 ka mga bata gikan sa norteng bahin sa rehiyon sa Zhytomyr. Sila ang detalye sa atong balitang international. Moabot sa 18 ka individual ang samaran atol sa hitabong stabbing attack sa nilabayng adlaw sa usa ka train station sa Hamburg, Germany. Upat sa mga biktima ang giingong anaa sa kritikal nga kondisyon. Suspect sa pagpanunggab ang 39 anyos nga babae nga abtik usab na sikop sa German authorities. Ginaimbestigahan na ang background sa suspect nga gituuhang nakasinati og mental distress, busa giendorso una kini sa usa ka psychiatric hospital alang sa treatment, samtang nagpadayon pa ang imbestigasyon sa panghitabo. Mag-atubang matud pa kini og 15 counts of attempted manslaughter. Alas 5:35 sa hapon, ako kana ato ang mga balitang internasyonal. Samtang sa itong balitang sports, formal nang gisugda ng 2025 palarong pambansa na ipahigayon sa Ferdinand E. Marcos Memorial Stadium sa Lawag City, Ilocos Norte. Gilauman nga moabot sa 15,000 ka mga student athletes gikan sa nagkalain-laing rehiyon ang ningsalmot sa aktibidad nga mulungtad hangtod Mayo 30. Langkuban sa 22 ka regular sports, lakip na basketball, swimming, athletics ug taekwondo. Apil sab ang weightlifting, isip demo sport ug ang kickboxing, girls football o girls futsal isip exhibition event. Og mao kana to ang update sa balitang sports para karong adlaw nga Lunes. Okay, diri na punta sa atong entertainment news.
Sukwahi sa ubang celebrity parent, aminado si Maha Salvador nga gibalibara nila sa iyang husband nga si Rambo Nunez ang pipila na ka-offer nga himuong endorser og baby products ang ilang anak nga si Baby Maria. Dugang ni Maha nga aduna pay mga brands nga sila na ang pabuton sa kumpila ang ilang buot nga talent fee sa ilang anak. Apan gibarugan nila nga mas gusto nilang mahimong pribado una ang kinabuhi niini. Gani hangtod karon wala pa nagpa-face reveal sila Maha ug Rambo sa latest hulagway sa ilang unika iha. Rason sa mag-asawa nga buot lang usab nilang protektahan ang ilang anak sa mga sindikato o scammers sa social media. Hinumduman nga May 31 last year, gipanganak ni Maha ang ilang firstborn ni Rambo sa Canada. Di niabot pa sa intense 3-hour labor ang nasinati sa aktres. Na ibang parents yun, partner Mariso, nga dili mag-matter sila ng mga butang nga kay para sila mas importante ang kining peace sa ilang anak. Kalinaw. Yes, kana. Safety, kanang kumbaga privacy, kanang makayon sila nga secured ang ilang anak. Pero dili po nato ma-judge po tong celebrity no nga kanang ilang anak na himo ng model sa gatas, sa diaper kay ilang man pud tong choice partner. So every parent na ama jud na sila nagkadaiyang desisyon pud paunsa nila padakon o i-manage ang ilahang anak. Mao pud da partner Mariza. So sa Canada din nagipanganak ning bata. Grabe po 30 hours asa ka na more than isa ka adlaw po nag-labor day si Maha ni Baby Maria. Ikaw partner kay numdum pa ka kung asa ka gipanganak? Sa maternity clinic sa Kalinan, Davao City. Wow! Kailan pag ko sa doktor, I mean sa midwife. Apelyido lang. Grabe, partner mo pa yung nahinumduman. Kay ginakwento man sa kumama sa kasi nagpaanak sa kuha na anak, kisa to'y mas naglisod ang midwife, kisa to'y anak ng ospital, bitaw. What is importante po dahil. At partner, salamat kayo sa tuwang entertainment update karong hapuna. At oras sa 5:39 na sa hapon atong balikan ang atong mga headlines. Baha sa duha ka barangay sa Ampatuan, Maguindanao del Sur, 8 kahigayon ang nahitabo karong simanaha. Usa pa tayo og duha ang samaran sa stabbing incident sa Hagunoy, Davao del Sur. Duha ka lalaki sikop sa Philippine Marines sa human nagdala og dili lisensyadong armas sa Cotabato City. Babaeng negosyante gipusil patay og usa ka pulis sa Davao City. Mga armas o landmine sa NPA na recover sa kasundaluhan sa San Fernando, Bukidnon, samtang 4 ka sundalo samdan sa encounter sa Impasugong, Bukidnon. Usa ka vendor gipusil patay sa wa pa mailing mamumuno sa Mati City, Davao Oriental. Pagtaas ug pag-ubos sa presyo sa petrolyo lauman nga mapatuman karong simanaha. 285 ka magbabalaod suportado ang pagpadayon sa katungdanan ni Martin Romualdez isip House Speaker. LTFRB nagpasidaan batok driver ug operator nga naningil og sobrang plitihan sa mga pasaherong nanubra ang timbang sa lawas. 2.1 million pesos nga kantidad sa relief goods gidunol sa DSWD ngadto sa mga apektado sa sagunsong pag-ulan sa Mindanao. Dili maubos sa 12 ka tawo patay human nagpalupad og drones ug missiles ang Russian forces sa nagkadaiyang lugar sa Ukraine. Samtang kapin 15 ka tawo injured human gipangdunggab sa usa ka babaeng suspect sa train station sa Germany. Og palarong pambansa 2025 formal nang gisugdan sa Ilocos Norte. Maha Salvador aminadong gibalibara ng mga offers nga himuong endorser ang anak nga si Baby Maria.
Okay, since humanata sa atong news, ingon man sa atong recap, diri na punta sa pagpabuhagay sa pangutana alang sa atong RN Pakulong. Hatod ka nato sa kanunay, of course, sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Ang pangutana, base sa atong local news, asang lugar sa Davao del Sur nahitabo ang pagpanunggab sa usa ka suspect sa iyang mga kainom. Usabon, asang lugar sa Davao del Sur nahitabo ang pagpanunggab sa usa ka suspect sa iyang mga kainom. Kung nakahinungdom mo sa answer, i-text na dayon sa atong text line 0908-427-9463. Again, 0908-427-9463. Pwede raw usab ninyo i-chat sa kung second Facebook account, Gray Pusadas. Ang inyong tubag, kalakip ang inyong full name, lugar, of course. Ayaw jud ninyo kalimti sa pagbutang ang inyong GCash account name and number. Stay tuned kay mubalik midayon ni partner Jimnil alang sa atong RN. Diskusyon. Alas 5:51 sa hapon, balik ta din sa itong programang RN Balita. O sa katapusang hugna ang RN Diskusyon na partner Mariz. Yes, partner Jimnil, maayong hapon, of course, sa atong mga nagpadayong tigpaminaw, ingon man mga Facebook Live viewers. I hope okay la akong microphone partner, no? Naga-feedback ba dira sa imo ang ano? Wala man siya, ganina lang na mga ginagmayng feedbacks. Sige, pasaylo ako ninyo. So anyway, dili na ta sa atong diskusyon ang pangutana. Uyon po ba mo nga magpadayon si Martin Romualdez sa iyang katugdanan? Isip Speaker sa House of Representatives. Kay subay sa atong national news kaganiha, 285 na sa mga incoming representatives sa, of course, sa Kongreso ang suportado ang iyahang liderato partner. So, murag ubay-ubay gyud, no? So anyway, partner, opposite pud ni sa ni-comment diri sa atong gi-post kaganiha sa atong radyo natin page. Kay ana si Ma'am Solidad Gabaw Dagon. Siya dili na gyud, lain na po daw. Murag di na gyud daw sila uyon ani ni Sir Martin Romualdez nga mahimong House Speaker partner, samtang alang kay Ma'am Marchie Tapanan Monteron of Nabunturan, Davao de Oro. Si Ma'am Solidad from from Tamayong, Kalinan, Davao City. Ana si Ma'am Marchie partner, siya dili ihatag na pud sa uban para makita pud ug unsa ang ilahang leadership as Speaker of the House. Daghan man capable to lead, pero masilaw lang ibayaran para butuhan si Romualdez. Murag dili maayo nga magpadayon pa siya. Ogoy. Murag sukway, samtang mubo na po kay ang answer, isang tanong isang sagot ni si Sir Toji Anisarang partner. Ana siya, dili. Small lang to, wala na explanation, dili lang siya uyon, period. Basta ako dili, murag ana partner. Murag ana, dili ko. Pala na mo diya. Ito, anak po din si Mr. Alan Joshua na siya partner nga unsa pa may atong mabuhat nga 280 naman di ay ang nibutar nga pabor sa iyaha. Opo na siyang bahin partner. Sobra pa. Sobra. Si Sir Robert na sa iya pod nga give chance to others na lang. Pero kung magpabilin man siya diya, kabalo na punta sa rason. Mao pud kang Sir Robert. Samdini kang makmak sa iyang bahin pod partner Mariza. Nga ipadayon lang na si current speaker para mapadayon pod ang atuang apat dapat. Apat dapat partner. Alam na this lagi. Kani bitaw mga ayuda pa more. Okay. Makompleto ang dapat apat. Mo siguro mo na ilang ginaapas partner. Samtang diri na punta dalikyat sa atong Facebook Live. Ana si Ma'am Nisli Jean Morales of Tagum City, Davao del Norte. Ano siya para sa kuha kung pwede lahi na sad para matagaan og chance ang uban. Labaw na sa mga tarong mag-house speaker, pero murag labo na ma'am nga mailisdan siya kay kwarta-kwarta na dihaa sa sulod ang naglihok. Mao po na ilang obserbasyon partner nga pera-pera na lang dayta ani. Samtang according kay Ma'am Lisel Joy Homero Bintuya, of course gikan gyapon diri sa atong Facebook Live. Nakatanaw sila karon siya para sa kuha dili. Uy,
Pero wa ni og yes ani so far partner. Ano siya give chance to others pod para makita pod ang ilang kakayahan isip house speaker. Samtang diri pod partner, balik ta diri sa atong text line. Kung asa daghan na ka nagpusot-pusot nang ni answer sa atong pakulo. Ana diri si wala po'y pangalan no, Texter 7754. Ana siya, maayong hapon RN Balita. Ma'am sir, walay pagdapig-dapig akong gusto. Ang katong gusto pod ni BP Sara. Ang iya igsuon nga si Pulong para magtigi daw sa ni Romualdez partner. So ato ako nagahulat ako mig update no kung naana bay tubag si Davao City First District Representative Kabahin ani no kani nga update ug sa kung usabayang nahimong opinion sa buot nga kumbaga pag-aghat kaniya sa iyahang isuon nga si BP Sara partner. Napakada partner, bago ko magpadayon diri kay taas-taas po ning comment ni Sir Ryan Elliot. Usa din ni partner gikan ka nga Jonah sa Hamero sa iyang bahin nga dugay ra na plaster jud ng tanan sir. Wa pa midaog sila sa midterm elections. Naka-plaster, nakahanay na daw hanay na daw tanan partner Marisa. Baga di na kinahanglan kanang sanino kanang i-contest pa kay naan na nakalatag na maday ditso. Daog na winner na ditso. Daog kumbaga winner na daan. Wa pa ka na exam pasa na ditso. Parang ana bitaw. Samtang according kay Sir Ryan Elliot partner ang atong cum laude, usa sa cum laude sa pag-abot sa diskusyon. Ano siya mag-in-English na po daw siya. Magbasa na po di ko aning in-English na siya. If dignity, integrity, and public service still hold meaning, then I ask you to reflect on your actions and their consequences. Recent developments suggest that your priorities may not align with the interests of the Filipino people, but rather with personal or political gain. Public service is not about self-promotion or dynastic ambition. It's about genuine leadership, transparency, and sacrifice for the good of the nation. When public officials use their platforms to seek praise or personal advantage rather than to serve the people honestly, trust is broken. Actually, dugay na ginaguba ni pagsalig sa ubang tao partner. No? Base na po sa itong mga nabasa nga mga comment. Sa pagpadayon ni Sir Ryan Elliot partner, the Filipino people deserve leaders who act with humility and accountability, not those who cling to power for the sake of legacy or control. If your intentions are not for the betterment of the nation, then I respectfully urge you to reconsider seeking the House speakership again. Sometimes the most dignified act is to step aside and allow true public servants to lead. Thank you so much Sir Ryan Elliot sa imong Englishan diri nga peg sa atong diskusyon. May muot mo ko ani. Actually, in fairness kani si Sir Ryan Elliot, virtual assistant ni siya partner, so di na nato ikatingalahan no nga kung English pa ka ni siya usahay mo comment kay given sa iyang background before usapon ni siya ka BPO employee, so nosebleed po ni kung naay kung trip ni Sir Ryan mag-English English yun kanyang taman. So anyway, diri na punta sa atong Facebook live gikan kay Sir Kent Philip, yang Facebook name. Siya dapat ilisan si Martin Romualdez. Anapod si Ma'am Lea Manalaysay of Turil, Davao City. We can't please everyone without pod. Dili niya please ang kadaghanan. So, dugang po ta diri partner. Napakadira ka ako naling haruso ni basa ning ni comment diri sa atong okay, ang atong suki nga si Ma'am Sylvia Domingo din sa mong kayo. Ana si Ma'am Sylvia partner. Ako bisag kinsa lang ang mahimong House Speaker, Ma'am Sir, basta dili lang na si Romualdez. So what if katura pong kalinyada ni Romualdez, Ma'am Sylvia, okay ra pod. Pero siguro partner kanang salahin na pod siguro nga partido jud iyang gusto partner. Kumbaga lubos-lubosin na natin ang pagbabago. So anyway, partner, murag nalingaw ta sa atong discussion di ay 5:59 naman di ay. So daghan kay salamat sa mga nag-participate, nagpadangat silang opinion sa atong topic karong adlaw. Partner, atong ang iyon na lang si Sir Ryan nga i-bullet form na lang yung comment pohon.
Para pila na lang ka-seconds yung pagbasa, partner Maris. Gani man, no? Pero always gyapon ta thankful of course sa tanan nga Tinuod. nag-participate sa atong diskusyon. Daghan mo kayo salamat sa itong mga partner radio stations nga itong kauban kanunay sa paghatod sa mga balita o impormasyon all over Mindanao, partner Maris. Yes, Mindanao Wide, thank you kayo sa inyong tanan. Ug thank you pod sa atong mga nanood diri nga mga listeners and Facebook Live viewers. Sila bina nila Sir J. Luquias, ni Sir Paul Mondragon Tarok, kay Sir Rolly Martinez, Sir Noel Montilla Abaw, paspasan na nato ini kay 5:59. Ma'am Giselle, ug kay Sir RG Lapuente, Ma'am Charlene Florin, kay Sir Ryan Elliot, of course, kay Sir Ariel Marata, Ma'am Marchie Ponteron, Ma'am Leia Mandalaysay, kay Sir Toji Anisarang, Ma'am Nisli Jean Morales, thank you po, kay Ma'am Leslie Joy, Homero Bentuya, kay Sir Uncle Dars Onet III, kay Ma'am Dana Divina Gracia, Ma'am Princess Ople, ingon man kay Sir Rene Tapanan, Sir Stephen Entroso, Sir Bert Cadenas, kay Sir Kirby Hirado, kay Ma'am Eileen Joy Tanukan, kay Sir Judy Camral Jr., ingon man kay Ma'am Corazon Serenado, kay Ma'am Ellen Guerrero, ug kay Ma'am Solidad Gabaw Dagon, ug kay Sir Kent Philip. Again, daghan kay salamat sa inyong tanan ug congratulations sa atong winners karong adlaw. Ang una natong napili ang gikan sa from Sawata, Davao del Norte. Congratulations Sir Ariel Marata ug ang taga silingan siguro ni Ma'am Silvia, Compostela, Davao de Oro, si Sir Rene Tapanan o Barangay Mapaka din na sa Compostela. Daghan kay mo na tama pero sa taman duha ato piliyon. Again, congrats sa atong mga winners. Napatay pa kulo ugma, so salmot lang gihapon mo. Again, daghan kay salamat sa inyong tanan. Amping mo kanunay and God bless you all. Alang sa serbisyong tinud-anay. Og serbisyong kinasing-kasing. Ako si Maris Posadas. Ako si Jimnel Pude. Daghang salamat sa inyong pagtutok o pagpaminaw. Mayong gabi sa atong tanan ug dalaygon ang Dios.